Hindi nating hahayaan mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. May nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Kabilang sa mga kondisyon ng Estados Unidos ang ganap na pagpigil sa Iran na mag-develop ng nuclear weapons at ang pagtiyak ng malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Para naman kay US President Donald Trump, hindi na mahalaga kung may mabuong kasunduan o wala dahil anumang mangyari, panalo na ang Estados Unidos. Sa kanyang mga pahayag, iginiit niya na natalo na ng US ang Iran sa larangan ng digmaan at opsyonal na lamang ang isang diplomatikong kasunduan. Simula bukas, April 14, may malaki ang rollback sa presyo ng langis. Ito ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong recorded video message kung saan malaki ang mababawa sa presyo ng diesel. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa rin ito sapat. Ayon kay PBBM, tuloy-tuloy ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa pang-araw-araw na buhay. Tiniyak din nito na hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi napapababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng mamamayan. Bukod rito, ayon kay Pangulong Marcos, may ia-anunsyo pa siya ng mga gagawing hakbang ng kanyang administrasyon. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Sa kasalukuyan, inaabangan na lamang ang anunsyo ng Pangulo ukol sa paggamit ng kanyang emergency power kaugnay ng pagbawas o kanselasyon ng ipinapataw na excise taxes sa petroleum products. Dumating na sa Pilipinas ang nasa 329,000 barrels o katumbas ng mahigit sa 52 million liters ng diesel mula sa Malaysia. Ito'y para mag-augment o dagdagan ang supply ng diesel sa bansa sa gitna ng mga pagbabago-bagong sitwasyon sa global oil market bunsod ng krisis sa Middle East. Ang nasabing shipment ay binili ng Philippine National Oil Company o PNOC. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng stable at sapat na supply ng langis sa bansa. Muli namang tiniyak ng DOE na patuloy ang kanilang ugnayan sa iba pang mga ahensya at industry stakeholders upang masiguro ang availability ng mga produktong petrolyo at maproteksyonan ang mga consumers. Walang naabot na kasunduan ng Estados Unidos at Iran matapos ang halos 21 oras na negosasyon sa Islamabad, Pakistan nitong weekend. Kapwa nagturuan ang dalawang panig kung sino ang may pananagutan sa pagkabigo ng pag-uusap ng layong tapusin ng mahigit 6 na linggong digmaan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance na nanguna sa delegasyon ng Estados Unidos, malinaw na hindi nakipagkasundo ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Iginit ni Vance na naghain ng US ng isang malinaw at panghuling alok sa Iran upang maisara ang negosasyon. Sinabi niya na naging flexible na ang kanilang panig at tapat na nakipag-usap, ngunit nabigo pa rin na makuha ang pagsang-ayon ng Tehran. We just could not
get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Binigyan din ng Vice Presidente na ang pinakasentro ng negosasyon ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa kanya, kailangan ng matibay na garantiya na hindi na muling gagamitin ng Iran ang kanilang teknolohiya para makabuo ng nuclear weapon. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. Dagdag pa niya, hindi pa nakikita ng Estados Unidos ang ganitong uri ng pangako mula sa Iran. Umaasa naman ng US na magbabago pa ang posisyon ng Tehran sa mga susunod na pag-uusap. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Kabilang sa mga kondisyon ng Estados Unidos ang ganap na pagpigil sa Iran na mag-develop ng nuclear weapons at ang pagtiyak ng malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Para naman kay US President Donald Trump, hindi na mahalaga kung may mabuong kasunduan o wala dahil anumang mangyari, panalo na ang Estados Unidos. Sa kanyang mga pahayag, iginiit niya na natalo na ng US ang Iran sa larangan ng digmaan at opsyonal na lamang ang isang diplomatikong kasunduan. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Mohammad Bagher Ghalibaf, speaker ng parlamentaryo ng Iran at kasama sa mga kinatawan ng bansa na nagtungo sa Pakistan, nabigo ang Estados Unidos na makuha ang tiwala ng kanilang delegasyon sa kabila ng paghahain ng daan-daang proposal ng Tehran. Iginit din niya na naunawaan ng Amerika ang lohika at prinsipyo ng Iran, ngunit hindi nito napatunayan na karapat-dapat itong pagkatiwalaan. Sinuportahan ito ng mga pahayag ng mga Iranian officials kabilang si Iranian Ministry of Foreign Affairs spokesperson Esmail Bakay na nagsabing sobra o excessive ang mga hinihingi ng Estados Unidos. Kabilang sa mga red lines ng Iran ang pagkokontrol sa Strait of Hormuz, pagpapalaya ng mga naka-freeze na assets nito sa ibang bansa at pagbayad ng war reparations. Nananatili rin ang panawagan ng Tehran para sa mas malawak na ceasefire sa buong rehiyon, kabilang ang pag-atake sa Lebanon. Sa kabila ng pagkabigo, magpapatuloy ang diplomasya sa pamamagitan ng remote talks habang umalis na ng Islamabad ang magkabilang delegasyon. Samantala, umaasa ang pamahalaan ng Pakistan na mananatili ang kasunduang tigil putukan habang ipinagpapatuloy ang dialogo. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Nagpasalamat din ang Pakistan sa dalawang bansa para sa pagkilala sa kanilang papel bilang tagapamagitan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. Umaasa din ang Pakistan na magpapatuloy ang positibong usapan para sa mas matibay na kapayapaan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. May nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot.
mali po yun. Nagkamali po kami ron, and I take full responsibility. I will make amends, and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun, and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Again, humiya ko ng paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko po siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin. Pagkatapos po nito ay may command conference kami at ipapaliwanag ko kung ano pa at ikaklaro ko kung ano ang limits ng pwedeng gawin.